Okay, so great salvation. This passage doesn't just talk about salvation. Hindi lang basta kaligtasan ang sinasabi ng banal na kasulatan. It calls it so great salvation. In what way it is so great? No, bakit naging great ito? In many ways. No? In many ways. Number one is considering its origin. No? Ang ibig sabihin ng origin ay yung pinanggalingan. No? So, nung bata ako, akala ko ang origin ko ay yung womb ng nanay ko. Then it was changed because I started reading the Bible, and the Bible gave me a different education, and I found out na ako pala'y nag-originate sa plano ng Diyos. Okay, first and foremost, it is great because our Savior is great. No, ang nagligtas sa atin at ang nagplano ng ating kaligtasan is a great God. It is the thrust of Hebrews 1 and much of what follows in the book. Alam nyo, unti-unti na tayong itinatapon ng mga bata. No, sa susunod dito na tayo. Dito tayo sa likod. Kasi talagang dumadami ho sila. No, which we really like. Kasi nung nakaraan, wala na, no? We are worried. After pandemic, wala na mga bata. At ayoko na, ministry po natin ay walang inaalagaan at walang pinalalaki mga bata. Kasi naniniwala tayo na nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. No? The same way with what Jose Rizal said. So, ang kinabukasan ng ministry natin ay hihina at mamamatay kapag wala na ang mga bata. Kaso dumami sila at okay yan, welcome natin sila. Okay? So, this is the thrust of Hebrews 1 and much of what follows in the book. No? The Savior is Jesus Christ, the Son of God, the Creator and Sustainer of the universe. Siya ang Creator at madaling mag-create, kaso mahirap mag-sustain. No? Madaling mag-start ng church. Ang mahirap ay yung itutuloy. So tayo ay nasa sustaining ministry na after 15 years. Madali itong i-start. Kasi kukuha lang tayo ng maliit na lugar, naka-aircon yun, may mga upuan, paupuin doon yung ilang mga tao, okay na yun. Pero para umabot ito sa 15 years, it's a different story. Sapagkat duman tayo sa maraming mga pagsubok at mga bagyo. At nakatayo pa rin tayo. Meaning, mahalaga ang sustainer natin at ang walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang nag-sustain sa atin. Hanggang sa, yan, napaganda na nga natin itong ating mga building. Infinitely better than the angels and prophets of the old. Sa Hebrews chapter 1 verse 2. No? Kita mo, no, ang angel ng lumang tipan at bagong tipan ay meron pa palang mas maganda sa kanila. At walang iba kundi yung ating sustainer, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Hebrews chapter 1 verse 2, sabi po rito, hath in these last days. Tinutukoy pong last days ay yung panahon na ipinanganak si Jesus. Last days na yun. Okay? At hanggang sa panahon natin ngayon, last days pa rin. Okay? Kaya ang preaching, nung nabubuhay si Kristo, inumpisahan ni John the Baptist, ang sabi ay, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ang tinutukoy ni John the Baptist doon ay yung panahong lumalakad si Jesus dito sa lupa. Yun po ay, sabi doon, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Lumipas ang more than 2,000 years, hindi pa dumarating ang Panginoon. Kaya kasama tayo, kasama yung panahon natin sa panahon na yon. Okay? Kaya hanggang ngayon sinasabi natin na magsisi ang tao sapagkat malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Na parang ang pagbabalik ng Panginoon ay bukas na. No? Ang preaching po ng repentance during the time of the Lord Jesus Christ is as if they are talking about the coming of the Lord bukas na. Lumampas ang more than 2,000 years, hindi pa. Kasi alam niyo man, sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 years.
Kaya yung 1,000 years, isang araw lang sa Panginoon yun. Oh, you see? So, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, malapit na. Yung malapit ay pwedeng 1,000 taon pa. No, you see? Or pwedeng bukas na. Hindi natin alam. Okay? So, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heirs of all things, by whom also He made the worlds. Itong pinakamaganda, mas maganda pa siya sa mga anghel in the Old Testament at mga anghel sa New Testament. Siya ang anak ng Diyos. And He is appointed heirs. No? Siya ang tagapagmana ng lahat ng mga bagay at siya rin ang dahilan kung bakit nilalang ang daigdig. No? Si Jesus ang dahilan. So, ibig sabihin, ang Diyos ay merong, yung pagka umiibig, merong tinatawag na ano ba yun? Inspiration, no? May inspiration. Ang anak ng Diyos, no? Trinity yan eh. Father, Son, and Holy Spirit. Yung Son po ang inspiration ng God the Father when He created this entire universe. Kung pagbabasihan natin ang Hebrews chapter 1, verse 2. Tama mga kapatid? At siya ang mas maganda sa lahat ng create ng Diyos, kahit na sa mga anghel. Yan po yan. Okay? Nagbigay ako dito, naglagay ako ng version ng Tagalog and I want to read it to you para mas maging klarado sa iba sa atin. Nagsalita sa atin sa mahuling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan, no? Na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan na naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Because of its origin. Ang kaligtasan natin ay napakaganda sapagkat ang origin nito ay nag-ugat o nagmula sa nagplano nito at walang iba kundi ang ating Panginoon. Do you believe that? I do.